World War III. Matutuloy pa nga ba mga sangkay? Matapos po ang ilang oras ng pag-atake mga sangkay, both sides, no? Amerika, Israel at kagabi mga sangkay, madaling araw dito sa Pilipinas, itong Iran naman, papunta po doon sa mga base militar ng Amerika sa may Qatar. Kaya nga po mga sangkay, mainit ang nangyari kagabi. At alam nyo, kamuntikan po talaga humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan dahil nag-uumpisa na po mga sangkay na magkampihan yung mga bansa, kahit po yung mga bansa sa Middle East. So ngayon mga sangkay, eto na ang nangyari. May isang malaking hakbang, no? May malaking hakbang na ginawa si Donald Trump para po hindi matuloy itong pinangangambahang World War III. Subalit, ang nangyari mga sangkay, napamura si Donald Trump. So bakit? Pag-usapan po natin ito mga sangkay, pandaigdigan dahil nga po masyadong matunog itong pinag-uusapan ngayon, mga digmaan, no, na nagaganap sa ating mundo. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po mga sangkay. Umpisahan na po natin itong ating balitaktakan. Okay. Ngayon, nakaraang mga oras mga sangkay, nagkaroon po ng balita na ang mga flight papunta sa Middle East ay kanselado. Ayan, 2 Philippine airline companies nag-issue daw po ng flight advisories concerning sa kanilang mga flight papuntang Middle East in response sa ongoing conflict ng Israel at Iran. So ayon po sa statement, Philippine Airlines said, the escalating unrest in the region and the resulting airspace closures and restrictions forced PAL to cancel sa kanilang mga flights mula po sa Manila papuntang Middle East. So, maliban po sa Philippine Airlines, nagkaroon po ng separate statement ang Cebu Pacific na may mga biyahe po sila o flight papunta doon mga sangkay na hindi na po nila tinuloy sa Middle East. Sabi po dito, it would continue to actively monitor the situation and share further updates as necessary. So marami mga sangkay ngayon. Talagang matindi itong nagaganap sa ating mundo. At may mga nagsasabi nga po mga sangkay, kung kahit ako, I'm convinced, no? Kumbinsido ako na itong nangyayari ngayon sa ating mundo ay bahagi po ng kung anumang propesiya na nakasulat sa Biblia. Kasi loud and clear naman na sinasabi ng Bible, mga sangkay, bago po tumunog ang trompeta, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At hindi po yan, mga sangkay, fantasy, hindi po yan fiction, yan po ay totoong mangyayari, mga sangkay. Lahat ng nakasulat sa Biblia ay totoong nagaganap, mga sangkay, nang wala pong question. Alright? Ngayon, ito ang nangyari. Matapos ang matinding bakbakan, mga sangkay, laking gulat ng lahat nung i-anunsyo ni Donald Trump na ang Iran at Israel ay nagkasundo na magkaroon ng total ceasefire. O ayan mga sangkay. Kahit ako, natuwa ako nung nabasa ko to. Sabi ko, sa wakas, hindi na matutuloy. Medyo kabado kami mga sangkay kasi siyempre, akala po natin na sila lang doon maapektuhan. Tandaan po natin, meron po tayong Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika. That means, kung magkakaroon ng digmaan na may kakalaban sa bansang Amerika, kailangan magpadala ang Pilipinas sa mga sundalo. So, mga sangkay, dito na po medyo kabado ang lahat, mga sangkay. Kasi, syempre, alam nga naman, pumikit lang yung mga sundalong Pinoy. Habang nangyayari ito sa Amerika, meron nga pong Mutual Defense Treaty. Ngayon, mga sangkay, ito ang nangyari. Okay na.
total ceasefire na daw. Abay mga sangkay, dumating ang balita. Ayon sa report dito, may 3 daw pong pinatumba. Una, patumba ang Iran. Matapos daw po maglunsad ng pag-atake o airstrike sa Israel. Tapos, ang malala po dito, habang po nagdeklara po mga sangkay ng tigil putukan ito. Sa madaling sabi, trinidor po ng Iran ang kasunduan. So talagang pinalala nila mga sangkay. So ito yung balita, tingnan po natin. Kinumpirma ng Israel na napaslang Meron nga po mga sangkay. ng 3 katao sa strike ng Iran sa Israel matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. So lalo po itong lalala mga sangkay. Alam nga naman, kilala naman po natin ang Israel, no? Kapag ginalaw sila, tapos hindi po sumunod sa usapan, may mangyayaring hindi maganda sa may gawa nun. So, inaasahan na po natin mga sangkay na may susunod na mangyayari pagkatapos po nito mga sangkay. So, sabi ko nga, okay na sana eh. Papunta na eh. Ba't parang ayaw po ng Iran ng kapayapaan? Ba't ayaw po nila na matigil na ito mga sangkay nang sa ganun hindi na po tayo umabot sa tinatawag na nuclear war kasi yan po talaga ang pinapangambahan ng lahat. Diyos mio Marimar, kung alam nyo lang kung gaano ka nakakatakot yan. Isang nuclear pa lang guys. Minuto lang ang chance mo na makaligtas. 1 minute, 2 minutes, mga ganyan lang. Hindi ka pwedeng tumingin mga sangkay sa pagsabog ng nuclear. Ganyan po kadelikado mga sangkay. Kung magkakaroon ng all-out nuclear war, kung magkakaroon ng World War III. Kasi yung mga superpower na bansa, may mga nuclear na po sila eh. Isang nuclear lang, guys, tandaan po ninyo. Napakalaking distraction na ang magaganap sa ating mundo. How much more kung itong mga libo-libong nuclear magliliparan? Paano na ang mangyayari sa ating planeta? Ako naman mga sangkay, naniniwala ako, sa aking point of view, tingin ko magaganap itong nuclear war sa araw ng Battle of Armageddon na sinasabi sa Biblia na ang Israel ay papalibutan ng napakaraming mga bansa, gigirahin po sila mga sangkay. At doon na po hihingi, matatalo po ang Israel dyan. Muntikan na po silang matalo din. Ayon sa propesiya, dyan mangyayari ang pagbabalik ni Jesus Christ sa bansang Israel. After na po yan ng rapture, mga sangkay. Yung mga Kristiyano dyan, I'm sure, alam po ninyo ito mga sangkay, yung prophecy, yung kakaroon po muna ng rapture, kukunin po yung mga Kristiyano na mga faithful, yung lingkod ng tapat, then after niyan mga sangkay, magkakaroon po ng 7 years tribulation, at sa last part mga sangkay, magkakaroon po ng Battle of Armageddon, at doon po mangyayari mga sangkay na tingin ko magagamit po itong kung ano man mga super weapons ng mga bansa, which is ito po ay mga nuclear. Then at that time, no, mangyayari mga sangkay yung pag-iyak ng matindi ng mga Hudyo. At ayon po sa propesiya, no choice po sila dyan, hihingi na po sila ng tulong sa Panginoon. Kung sino man itong Messiah, mababanggit na po nila si Jesus. Then at that time, magkakaroon ng second coming sa Israel. Makikita po nila si Jesus Christ. Then mawa-wipe out po yung lahat ng mga kalaban. So mananalo ang Israel, mga sangkay, ayon po sa Bible prophecy. Ngayon, ayon sa ibang mga analyst, walang ibang solution dyan. Kita nyo mga sangkay? Ayon po dito, nung nalaman po ito ni Donald Trump na hindi pala tumupad sa usapan ng Iran, napamura siya. Ayon sa balita, napamura si US President Donald Trump sa nangyaring paglabag sa ceasefire ng Iran. Sabi niya dito, we have 2 countries that have been fighting so long. They don't know what the F, sabi niya, they are doing. Sabi niya sa isang panayam. Matatandaan, si Trump ang nagpanukala at nag-anunsyo ng ceasefire agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Mga sangkay. So ano na, ang susunod dito? Tuloy pa ba ang digmaan? Tuloy pa ba ito mga sangkay? Ang bihira. Okay na eh.
tapos na sana eh. Pero wala, mga sangkay. Ito na naman. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Well, ipagdasal po natin ang ating mundo ngayon, mga sangkay, na nasa isang panganib. Matinding panganib ito. Hindi ito sa pananakot, guys. Ito ay realidad. Nakikita naman po natin yung mga nangyayari. Hindi ko na kailangan takutin pa. Talagang nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Isang pagkakamali lang, puputok po talaga yung katlong digmaan pandaigdigan. Okay? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.